Magandang araw po. Maulan na araw dito sa amin. Ngayon lang huminto. Ako po si Paul Pitso ng Hapan Sons Game Farm from Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region. May nagtatanong palagi kung saang barangay, location, barangay at sitio po natin. Atin na muna yun kasi nandyan po si Saco Farm. Nag-iingat po tayo. So, tatawag na lang po kayo. Nandyan naman po yung number po natin sa screen. Pwede kayo tatawag sa cellphone. Pwede din kayo mag-chat muna sa Messenger. Nandyan naman po yung Facebook account po natin. So, yan. Yung content po natin ngayon, ipapasilip ko sa inyo yung ano po natin, yung mga sisiw po natin. So, bago muna tayo pupunta doon sa range po natin, nangangailangan po talaga ako ng tawag nito, fiber cement. Sana makakuha ko kahit 16 piraso lang. Yung 3 foot lang yung taas kasi pang stag lang eh. Para at least yung ditong banda, tingnan nyo, malinis na. So mga 60 to 100 ata. Pero sa akin, mga kasya siguro to mga 60. Di ba yan? O mga 60. So yan, para at least gaganda naman tong ano po natin, yung ditong banda sa likod. Total, at least kung may dagdag na 60, so nandyan na po tayo sa mga 200 na ano, 200, tika muna, mga 250, 260 na TP. So yung mga rubber TP, hindi ko na yan siguro papalitan dahil nandyan na sila para pag-stags din yung mga rubber TP natin. Pero itong banda dito, para maganda tingnan, yan, sana may mag-alok sa atin na makapunta dito. 60 lang, 16 piraso kung pwede. Na para sa susunod na fiber cement na TP. Yung kagaya kay Idol Sabong Pinas. Yung iba dyan sa Manila kasi marami doon. Dito sa Caraga, dito sa amin, sa Mindanao, wala. Kasi kung magpapagawa pa naman tayo ng simento, magastos na. Hindi kagaya nun. 300 plus lang daw. So, yan. Medyo malinis na. Pakitingin mo, ano mo yan. Linis na. Yan, gagawin ko po lahat yan, ringing. Yung bundok na yan, gagawin ko ringing. Isa, dalawa. So, tatlong magiging tatlo yan. Kasi itong ringing natin, di muna yung una. Iba talaga pagbago. Maniniwala na talaga tayo na pag presko yung lugar or nakapahinga ng mga 6 months to 7 months, talagang ano talaga, hindi basta-basta nagkakasakit, hindi basta-basta nagkasipon. So, yan. Nakikita nyo yung tent na yan. Sabi nila, dito sila kasi natutulog for the meantime kasi pag magpagawa po ako ng quarters dyan sa taas, isahin ko na yung paggawa ko ng ano tawag nito, range, isahin ko na paggastos. So ngayon, for the meantime, dito sila. Sabi nila, pumapasok daw yung ulan kasi dito, umaano. So gagawa natin ng paraan na hindi gumaganon yung ano niya, no, itong tela na ito. So at least, meron silang katambayan dito para hindi tawag nito yung mga tauhan natin, yung mga farmhand natin, breeder natin, nagtatambay sila. Lalagyan ko dito ng router para at least dito sila nagtatambay. Ako ay naglilimit lang muna ng tao, 3 lang kasi medyo konti-konti pa naman yung ano namin, tapos wala na kaming manok. Yung late born po namin ay ano na, ay tawag nito ngayong December 10, 11, 10 or 11. So yung taga rito, mga nandyan 20 heads. 20 heads pala. So yan, wala nang ano, ang natitira is broad stags, broad bull stags at saka brood cock. Saka mga pullets na lang. Saka itong titingnan natin. Okay? So ngayon, pupunta na tayo.
Ito, madumi pa oh, kasi linilinis nga. Nagkakataon na umuulan na dito. So, wrong timing talaga ang pagpaano ko. Dapat, ano pa, yung tigulan pa. Pero kasi yung ano natin, budget natin, limited lang. So, dandahan lang. Huwag pabigla-bigla. Tapos, ang manpower kasi dito sa amin, ay in demand. Puro may trabaho. Ako'y nag-aano lang sa kanila na kung pwede lang. So, every 2 days, babanatan. Trabaho na naman sila yung sa mga nakakontrata nila. So, ngayon, tara, dito po tayo. Pupunta na. Ang ano pala, mga idol, ay ang tubig dito is nandun sa baba. So, nakaano na ko po ako ng hose para dito, mag-ano ko dito ng baril para at least may pupunduhan na tubig. Yan. So, pasok tayo dito sa ginagawa nating na pang ano lang, pang pubring-pubring ranging. So, yan. Pasok tayo. Dahan dahil madulas, dahil umuulan. O, dito po si GR, naglilinis ng ano, ng tubigan. Water po natin kasi para at least malinis. Chlorine po yan. Ako din ay nagbibili ng shed net sa Shopee lang yan. Para lang dahil mainit dito pag dahil yung punuan. Yung iba, tingnan mo yan. Yung iba kasi pag diyan kumakain, yung gustong magpainit pa, nandyan. Kasi ngayon, basta ulan talaga, hindi ko yan papatayin. Yung ilaw. Pag umuulan sila, pumapasok sila dito. Diyan sila nagtatambay sa barn. Pero merong talagang iba hindi pumapasok. So pipilitin namin papasok diyan sa barn. So tingnan nyo. Nakikita namin is nandyan sa 65% po yung yung male kaysa pullets. Swerte na po ako niyan. Dahil yung iba sabihin natin 50, 55 kaysa female. Yan. Huli tayo. So, tingnan mo, umakyat-akyat sila sa bundok ko. Gumagala-gala na po sila sa bundok. Ang idol. Yan. Gumagala-gala na po sila sa bundok. Yung na puti. Kasi may lumalabas talaga na suko. Kahit na ano pa yun, di ba may 1/8 kalahati na talaga na lumabas talaga yung suko. Kaya so ngayon so yung nagkukuha sa atin ng pahulugan i-explain ko talaga sa inyo na kunting-kunti na lang ang suko lumalabas talaga. Kaya dyan ko po sila matataas po talaga ang kung kukuha ko ng iba na puti talaga, yung white kelso, baka hindi po mataas ang so nag-eksperimento po tayo. Sige lang, meron naman mga puti dyan na kunti lang. Total, kunti lang kumukuha ng white natin is halos ay naaanuhan po sila sa healthy po natin. Healthy po sila. Healthy po sila talaga. So, dito sa lilim na may tawag nito na shade net para pa sa init.
Pag biglang umulan, hindi talaga direktang mababasa sila, makatakbo pa sila doon sa barn nila. So, itong dito sa likod, akit tayo konti yan. Yan. Talaga napunto sa akin. Ang idol, bundok na talaga. Dito na po kami sa taas. Yan. Lahat yan, gagawin ko yan ng range. Diyan banda, yan, gagawin ko ng range yan. Hindi na po pwede ito na lagyan pa ng DP kasi medyo ganun talaga, slope. Mahirap tayo magbigay ng feeds, magpatubig sa kanila dahil madulas din pag umuulan. So, kailangan dyan lang. So, basta sinasabi ko sa inyo, pag maraming nagsusuporta po sa atin, ay mag-extend po tayo dyan, maghiram tayo, mag-arkila po tayo sa kapitbahay natin na may-ari ng lupa dyan, ay pumapayag na mga sila. Sabi nga nila na linisan lang kahit wala ng arkila. Mag-uusap kami ng maayos sa susunod na taon. Kung okay talaga yung bigyan tayo ng biyaya ng Panginoon at saka marami nagsusuporta sa naghuhulog po sa atin. So, yan. Alam nyo kasi, mga idol, kahit maganda po ang achievements mo, maganda lahat ang ano mo, pag inaalok mo yung mga stags mo, binabarat po nila. Yan. So, ganun talaga ang trend. Mas maganda. Nagpapasalamat po ako, number 1 kay Idol Sabong Pinas, Ruel Amano, na nag-uuna nitong style na ito. Maraming salamat sa iyo. Saka marami na kaming sumusunod. Yan. Okay, maraming kaming sumusunod. Si Idol Sabong Pinas bumibili ng tawag nito na ng material, kami din ay bumibili din. So, yan. Hindi pwede na hindi po kami mag-upgrade, hindi kami bibili dahil walang magtatangkilik sa amin, di ba? So, kailangan mag-upgrade. Kailangan quality. Yan, yung puti na yan, oh. Tingnan mo. Yan, puti yan. Oh. So, kunti lang. Pero sa tingin ko nito, ang mga batch po nito is marami. Maraming male. Yan. So, makain sila, gumagala. Ang ibinibigay ko ngayon na gamot is antibiotic. Yan. Nagbibigay po talaga tayo ng antibiotic. Pangalawang araw lang. Every morning lang ako nagbibigay. Every morning. Medyo madumi-dumi pa. Diyan. Sige lang, dandahan lang, dandahan. Bukas nga, pa-isprehan ko kay, ayan, kapag umiinit, na yung run out. Para pang, ano ng gamot dyan. So, mga idol, ay, nga pala, nung nagtatanong na, paano po aalaga po ng sisiw. Alam nyo kasi, ganito yan, pag nag-aalaga po tayo ng sisiw, madali lang pag 20 piraso, 10 piraso. Ang dali-dali alagaan. Kaysa yung mag-mass production na po tayo, aabot kagaya nito is 400 plus na sisiw. Mahirap po talaga dahil hindi mo sila makikir lahat sa isang brooder. Dahil pag ilalagay mo sila sa isang brooder, kahit ganito kalaki, kahit ganitong kalaki, nagpi-feather picking sila dahil masikip. Kahit nga nandyan na sa range, minsan nagpi-feather picking sila kasi kaya nga nilagyan ko ng shade net dahil kung sobrang init, nandun sila doon sa bandang puno na yan. So minsan-minsan, pag nagbibigay po tayo ng vitamina, mainit yung katawan nila. So yan, nagpi-feather pick sila. So may mga tayo dyan, tutorial, yung
iba may nag-tutorial din sa pag-aalaga ng mga sisiw, from breeding to sisiw hanggang paglaki. YouTube lang. Tingin-tingin lang kayo diyan. Dahil wala namang hindi naman po nagtuturo yung ng mali. Dahil yung tinuturo po namin, yung tinuturo po sa iba ay experience po yan. Yan po. Saka number one, itatago, pero konti lang dyan sila. So, pipilitin namin yan, napapasok sila. Maya-maya, ipapakita natin yung predator, yung tawag dito sa amin, sawa, snake. Malaki, nakakain ng wala tayong magagawa. Nakapasok. So, yan. Papakita natin mamaya-maya. Inano pa nila. Mga idol, nandito na po yung parts expenses. Nakakain po siya ng sisiw. Sigurado po ako nakakain dahil nakapasok.
hanahanapin natin yung butas mamaya. Kung saan yun, ba't nakapasok. Baka dito pumasok sa ano, dyan sa pintuan. Dahil walang net. Dahil naka-close na ito lahat eh. So, part po yan sa expenses mga idol. Yan, nakakain po siya. So, ngayon, ito po ay bubuhayin po namin. Ito turn over po namin siguro sa dinner. Sige, o, para ano lang. Yan po mga idol, tingnan nyo. Medyo baby pa siya, pero sigurado ako, meron na naman dito yung malaki, yung mother at saka papa niya. So, yan po. Aarigluhin na muna namin ito dahil para ano. So, maraming salamat sa papanood mga idol. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-share. Shout out po sa lahat. Shout out po talaga sa inyo lahat. Yung naghuhulog, yung mga idol po natin na tumatangkilik po sa ating vlog. So maraming salamat po talaga sa inyo. God bless you. Good morning.